For today's vlog mga kaibigan, meron lang tayong short review para sa ating bagong motor na NK450. Yan, short review lang to mga guys, no? Mabilisan lang din to. So bakit nga ba CF Moto? Actually marami kasi akong napanood ng mga vlogs na grabe ang in-evolve nitong NK450 na to compare sa previous na ano niya, which is NK400. At totoo nga na ang Chinese brand ay talagang nag-i-evolve. So kaya napili na talaga natin na kunin tong CF Moto na to eh. So paliwanag natin ngayon kung ano ba ang nilalaman nitong 450 NK. I-review na natin ngayon si CF Moto 450 NK. Yan. Tagal-tagal din tayo walang vlogs, no? Mukhang hindi tayo mapapabalik dahil sa pagkuha natin kay CF Moto. Itong 450 NK na to ay may 449cc displacement, liquid cooled 4-stroke, double overhead cam na siya, tapos parallel twin. Pero hindi ito yung ordinary parallel twin dahil meron siyang 270-degree crankshaft. At ang horsepower niya ay 49.6 horsepower sa 9,500 RPM. At meron siyang 39 Newton meters torque at 7,600 RPM. Itong gas tank niya ay meron siyang 14 liters. Yan, 14 liters ang gas tank niyan. At sabi ko nga kanina, naggrabe yung in-improve nitong 450 NK compare kay 400 dahil unang-una pa lang yung bigat niya na dating nirereklamo sa 400 na mabigat. Ngayon, tong 450 ay meron na lang 165 kilograms. Diba? Sumobrang gaan siya. Compare natin na sa 200 plus ata. Ito naman tayo sa 37mm upside down port na meron ng reflector. Yan. Tapos ang brake system niya is J1, single disc sa harapan. Tapos ayun, di pa tayo nakabili ng radiator cover. Yan, mga kulang pa natin dahil 1 week pa lang sa atin tong motor. Tapos ang slider, yan, wala pa tayong stock na slider, so umorder na rin tayo. Abangan nyo sa susunod na vlog, i-upload din natin yon. Ituturo kung paano mag-install naman nun. Then sa likod naman, meron tayong adjustable suspension. Ayan, kung makikita nyo yan. Tapos itong swing arm natin, aluminum. Pogi-pogi rin ang pipe natin, napaka-sporty look. Yeah. Kasi nga, sports naked siya. Ayan. Tapos, sa likod naman, single piston na caliper. Tapos single disc din tayo sa likod. Itong factory ata nila to, yung natin dyan, brake caliper, wala siyang tatak. Yan. When it comes sa tires naman, gumagamit tayo ng Adreno HS AS5. Ang sukat sa harapan ay 110/70. Yan, 17 inch yan. Then pagdating natin sa likod, meron tayo 150/60 na tire size, then 17 inch din yan na mugs. Yan. Pagdating naman sa ating dash, meron tayong 5-inch TFT display. May animation pa, di ba? Yan. So dito sa dash natin, makikita natin yung odometer, yung time, then other infos, then speedometer natin, yung sa ng coolant, then fuel gauge, then tachometer, nandyan din. Ano pa makita natin dito? Pwede rin na makita natin yung trip A, trip 2, yan, tapos odometer. Ito yung range ng sa gas. Meron din voltmeter, yung consumption mo ng fuel, yan, time na travel mo to ata, yan. Tapos average fuel consumption, ayan, per kilometer, ganyan. So itong dash natin ay makakontrol natin gamit tong controls dito, yan, sa gilid ng handlebar natin, no? So pakita natin kung anong nilalaman.
So pwede natin makita yung vehicle information, which is yung information yung sa init niya, battery niya, tsaka yung range pa nung gasolina natin. Miles info, yan lang na may mga tinakbo, information about sa mga naging ride mo. And warning, dito natin makikita kung may problema sa motor natin. Tapos pa service, version ito wala naman masyadong mahalaga. Then, sorry, nabako. Tapos, itong dito, itong isa sa baba is yung sa phone kasi pwede natin connect dito yung cellphone natin. Makikita natin kung sino yung tumatawag. Ayan. Tapos music, dito tayo sa settings. Itong settings, dito natin pwede palitan yung design ng dash. Dito sa subject style, which is pwede tayo mamili concision or sa classic. So, dahil mas popogyan tayo sa concision, dito tayo, concision tayo. Tapos, units, yan, makikita natin yung speed, kung ano gagamit natin. Siyempre, kilometers per hour, kasi hindi naman tayo miles per hour dito sa Philippines. Time format natin, 12 hour. Pwede mong gawin 24 hours naman. Tapos, temperature, Celsius or Fahrenheit. Siyempre, naka-Celsius naman tayo. And connection, to tulad kanina, sinabi ko, pwede nyo connect yung phone. Then, so, ayan, pwede natin connect nga sa Bluetooth, yung mga cellphone natin. Then, tapos, yung sa helmet nyo, pwede nyo reconnect dito yung intercoms nyo. Yan. Diba? Grabe upgrade ni NK. Optional info. Ito yung kanina sa dash na pinakita ko na yung odo, yung trip, yan. Ito yan. Dito mo pwede makita yan. Kung ano gusto mo makita dun sa taas mo, ito yan. Kung pwede mo palitan ng trip 1 yan. Trip 1 yung lalabas sa taas. Ayan. So, odo natin. Optional 2, yung nandito sa side kanina na pinakita ko rin. Pwede mo makita yung range, voltage, fuel economy, riding time. Ayan. Yan yung mga optional. Then brightness, naka-auto naman tayo dyan. Pwede, ano na yan. Usa siyang mag-didim pag nagkagabi na, no? Trip reset, dito natin pwede reset. Ang trip 1 at trip 2. At ito, no? Grabe, no? Pati ang overspeed, alarm. So, bawal ka mag-overspeed. Pero naka-off sa atin yan. At traction control, ayan, mahalaga din to, isang to, traction control na which is naka-on sa atin. Time setting, gear change reminder, language, ayan. Yun lang naman yung nilalaman dash. Tapos pagdating sa handlebar, ayan nga. So ito, dito yung pag gusto mong i-bright ang ilaw, push mo lang yan. Ayan. Tapos passing light, dalawang ganyan, passing light yan. Tapos ito, signal lights, kusina. Tapos ito yung kill switch natin, and ignition switch at ang hazard. Ayan, hazard natin yan. Ayan. Mas napaka-pogi rin ng ating brake reserve, ano. Grabe. Hindi na siya yung ordinary na tank lang na itim sa nasa gilid, no. Grabe. Sobrang pogi talaga ni NK ngayon. So ayun guys, I think doon na nagkatapos yung short review natin para sa NK450. Sobrang ikli lang naman, no. Kung gusto nyo may malaman pa kayo, masigit pa, kung kulang yung vlog ko, pwede nyo i-comment. Sasagutin natin yan sa next video natin. At kung gusto nyo may malaman din, search nyo lang sila Motowell, Jomoto, yan. Maraming review yan tungkol kay NK450. Yan, isa rin yan sa mga pinanood ko bago ko kumuha na itong unit na to, no. Tapos kung gusto nyo kumuha na ito, ang cash price nito ay 262,800. Pero kung gusto nyo installment, financing, magda-down kayo ng 84,131. At ang 3 years niya na monthly amortization ay parang 8,362. So yun, pero alam ko depende ata sa dealer din yun kung magkano. So yun, pero basta ang SRP niya is 262,800 pesos. Ayun, so guys, thank you sa panonood, thank you sa time. So kung may gusto pa kayong idagdag, comment nyo lang sa baba. Sasagutin natin sa susunod na video yan. See you, thank you ulit. Ride safe always and be safe cause I care.